Mr. Alden Richards, may inilabas na statement patungkol sa issue with Catherine Bernardo. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayon, pag-usapan natin ito, no, dahil habang si Mr. Alden Richards ay nag-e-enjoy at nag-enjoy sa kanyang bakasyon, ay patuloy pa rin siyang pinag-uusapan at inuugnay, no, dito po sa issue na lumalabas patungkol kay Miss Catherine Bernardo. Kasi ayon po sa tala ng Abante Tonight, tila nag-ugat ang drama sa isang post ni Alden Richards na nagsasabing nawala ng kaluluwa kay Catherine Bernardo. Ipinagpalagay ng mga netizen, mga mahilig sa chismis, na reaksyon ito ng aktor sa mga lumalabas na balitang may koneksyon si Catherine sa isang politiko. Sa kabilang banda, nagkaroon ng comment na tila nagpapahiwatig na carry na mag-isa ni Alden. May punto rito, posibleng sinusubukan niyang ipakita na okay lang kahit wala na si Catherine. Isang pahiwatig na taglay na katatagan at independence. Sinong may gusto sa ganitong klase ng post, no? So dahil po dyan, ito po ay talaga namang kumuha ng atensyon sa publiko matapos pong kumalat ang mga bali-balita ng pagkikita di umano nitong si Catherine at saka si Mayor Alcala. So sa makabagong panahon kasi, napakadali ring paikutin ng opinyon ng publiko gamit ang simpleng post sa social media na medyo cryptic. Isang pag-iyak sa digital na mundo na wala ng kaluluwa agad, bumabaha ng haka-haka. Translated loosely, parang gustong ipahiwatig ng post na ito na nawala ng mahalagang bahagi sa sarili dahil sa isang tao. Pero sa translation, hindi literal. Kaya paano ba natin pinaniniwalaan ng mga haka-hakang ito? Hindi matatakasan kahit wala pang kumpirmasyon na relasyon ni Alden at Catherine, nagagamit ito para mas lalo silang mapansin. Ang risk, mabilis rin bumagsak ang imahe, lalo na kung hindi ka nakapaghanda ng context. Sa isip na nakikipagsapalaran sa showbiz, may returns sa pamamahala ng konting isisigaw pero delikado dahil baka maputol ang tiwala ng fans. So, sinasabi ng ilan dito na talagang tinanggap na ni Mr. Alden Richards sa talagang na siya, alone, carry na niya mag-isa. Kahit walang basher sa bandang huli, ang post si Alden ay may nakatagong mensahe na empowerment. Binibigyan diin niya na kaya niyang mag-stand alone. Kahit maraming pressures, isang magandang leksyon ito sa kabataan. Pakita ang lahat kahit sa gitna ng ingay ng social media. Meron ba siyang intensyong i-crop ang image niya bilang independent at malakas sa public figure? Gamit ito, given na superhero siya sa endorsement at presence sa Kapuso Network, medyo may point ang speculation. Diskarte ba to o personal expression lang? Pareho marahil. So sa panig naman ni Miss Catherine Bernardo, kahit hindi nabanggit sa article, baka nagko-contribute din ito sa paglayo at pagtatakda ng boundaries sa pagitan nila. Kung totoong may personal issues sila, sana rin ay respetuhin ang privacy at wag idamay ang publiko. Matindi talaga ang epekto ng ganitong klaseng post. Nagpaparami ng mga hotcakes, memes at tweets, threads, pero paano to nakakatulong kung sinasapul lang ay ang views, clicks at likes, sa kalaunan may epekto sa mental state ng celebrity at ng maging ng mga fans. So ganito katindi at sobrang toxic ng social media kasi parang konting kibot lang ni Alden Richards, konting kibot ni Miss Catherine, may mga maipost lang silang nagustuhan lang nila, binibigyan na agad ng meaning, so kahit na hindi naman po magkaaway si Catherine at si Mr. Alden Richards, is a management decision na sila po talaga ay paghiwalayin sa kanila pong pagiging love team, kasi hindi naman talaga sila love team, collaboration
lang po ng ABS-CBN at ng GMA ang kanilang pagsasama na talaga namang tumatabo sa takilya. Kaya talagang pinagsasama sila. Hindi rin naman natin masisisi ang mga fans kasi talagang kumapit tayo dun sa mga statement lalo na't parehas silang single. Kaya naman wag natin masyadong stressin yung sarili natin. Kung ano man yung mga ilabas ni Alden Richards sa social media, wag natin masyadong isipan na ito'y para kay Miss Cathryn. May sariling buhay din naman si Mr. Alden Richards. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga reaksyon at komento ninyo sa social media. Unahin natin si Miss Amel Arnel Sayosa. Paano ba naman dapat sinagot ni Cathryn ang mga hindi magandang balita na lumalabas sa kanya? Kaso parang gustong-gusto niya yung mga balita sa kanya kung sa interview lagi niyang pa-cute image pag ini-interview. Kung sa tutusin madaling sagutin. Which is true, diba? Yung mga tanong kasi is answerable by yes or no. Kaso nga lang, syempre, meron po silang karapatan din to private, no? Kung ano man yung mga gusto nilang ayaw palabasin sa SOCMED or dito po sa media. Meron din naman po silang tinatawag na privacy, no? Tinatawag. Sabi ni Miss Baby, liberated, she's the right age, she needs to spread her wings, fly freely, and be independent. Can you just wish her well? Which is true, diba? Sabi ni Miss Anastasio, Diyos na lang ang nakakaalam sa mga basher si Cathryn. Sana makarma sila sa mga paninira nila. Ang hirap ng buhay artista. God bless my idol Cathryn Bernardo. Ayan, totoo po yan na kapag ikaw po ay artista, talagang considered ka as a public figure. Talagang kahit po yung pinakasikreto mo ay gusto pa rin kalkalin ng mga publiko, no? Sabi ni Mr. Philip, grabe na ang toxic ng showbiz, magulo at napakarumi na. Sa totoo lang, nadaig pa ng showbiz ang politika maglaro. Ngayon, ang dali-dali na lang mag-edit tapos dadagdagan pa ng AI na yan, diba? Kaya mabilis na lang silang mag-connect na mga taong gusto nilang siraan. Nakakaawa lang talaga si Queen Cat dahil bukod tangi siya lang talaga ang pinuputakte ng mga taong ito. Grabe na lang talaga ang inggit nila kay Cathryn. Kailan kaya ito matatapos ang kasamaan ng mga taong ito? Hintayin nyo lang ang totoong karma para sa inyong lahat. Yan ay totoong babalik din sa inyo, mga bad people. Actually, kasi si Miss Cathryn Bernardo is one of the prominent, isa siya sa pinakakilalang artista, tinitingala ng showbiz. Kaya talagang yung buhay po niya is laging apple of the eye, center of attraction. Kahit na anong iwas niya, 'di ba? Si Miss Cathryn kasi parang one-liner yan eh. Kapag tinanong mo siya, doon lang siya sasagot. Pero kung hindi mo siya tatanungin at kakausapin, hindi rin naman siya magsasalita. 'Di ba? Character assassination na mga ginagawa sa kanila eh. Pero makikita mo yung ganda ng pagkatao nila. Hindi nila pinapatulan yung mga taong alam nila na puro hate lang ang ini-spread online. Tama lang na hindi sila dapat palagi nag-explain sa SOCMED kasi di rin naman titigil ang mga taong nega na ganyan. Built-in na yan sa mga pagkatao nila. Isa pa, hindi sila ka-level. Iba talaga ang cut din. Very classy, smart, and lovable. In spite of everything that has been said about them, they remain calm, decent, and in control of everything. Actually, sa maraming mga issue na naglalabasan, no, mga umpisa pa lang ng cut din, sinisiraan na si Miss Cathryn at si Alden Richards. Sinasabi na si Alden ginagamit si Cathryn. Vice versa ngayon dahil napapabalita patungkol kay Mayor Mark Alcala, binaligtad naman ngayon. Si Cathryn naman talaga yung pinuputakte ng mga bashers. And sabi niya, God is good, Cat and Alden. Di nga sila nagsasalita, nagre-react sa lahat ng bashing sa kanila. Pero kita naman ng lahat, sila pa rin ang namamayagpag until now. Diyos na ang kumikilos para lalo silang mabless ng napakaraming endorsement shows at sila talaga ang hinahanap ng tao. Daming naninira pero mas dumarami ang mga loyal at labing diehard fans nila kasi kahit anong panira pag gawin kay Kat or kay Alden, sila talaga yung mahal ng mga fans. Kahit sino pa i-partner sa kanilang dalawa, wala makakahigit sa achievement ng love team ng Kat din. Ayan, totoo naman, 'di ba? Sa kahit na pong kahit anong aspeto pa yan at sa kahit anong paraan ng paninira sa kanila, still sila pa rin ang laman ng balita. Sila pa rin ang laman na pinag-uusapan ng lahat. Kasi 'di ba parang kasi sila mga sikat talaga na masasabi natin na sila po yung mga tinitingala, no, sa showbiz. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit may mga ganyan-ganyan ngayon.
Kaya mag-ano na lang tayo, let's be ano na lang, maging vigilant na lang tayo sa pagpili kung ano yung totoo at kung ano yung hindi, 'di ba? Since HLG, lahat ng kilos nila monitored na, sila lagi ang may value sa mata ng mga viewers, fans at ibang mga artista, halos hindi na napag-uusapan para karang bumalik ulit sigla ng industriya. Anong pumutok ang cut din? Malaking lift ang nagawa ng movie nila sa industry. That's a fact, which is very, very true. Kasi unti-unti na pong namamatay ang industriya ng sinehan, ng movie. 'Di ba? Dahil mas pinipili ng maraming mga tao na manood sa mga streaming platform kesa po bumalik sa sinihan, lalo-lalo na pagkatapos ng pandemic. Pero dahil po nung binuksan ni Miss Catherine Bernardo ang sinihan ng A Very Good Girl, and then sinundan pa ng kanyang movie na blockbuster movie nila ni Mr. Alden, doon na po ulit sumigla ang showbiz. And sabi ni Miss Lee, kahit di aminin ng mga bashers at fake peddlers, halatang gigil na silang manira kasi di nila na-achieve yung mga accomplish ni Kat at Alden Richards. Tapos tahimik lang ang dalawa. Kahit gaano kanega mga bashing sa kanila, kaya kahit ano pang i-issue nila sa dalawa na to, iinggit na inggit silang kay Kat. Siya ng tunay na queen, ABS-CBN Star Cinema. Dami niya talagang natalbugang artista at saka love team in terms of kinita sa movie at awards na natanggap nila. Lalo na ang tinambal siya kay Alden Richards. GMA, kumita ng billion ang movie nila sa HLA. Yan po ay talagang katotohanan dahil base po sa nireport ng ABS-CBN, isa si Miss Catherine Bernardo sa bumubuhay ngayon sa ABS-CBN, si Vice Ganda, si Miss Catherine, ayan po yung mga bumubuhay sa kanila ngayon. So now siya pa rin ang reigning box office queen ng Philippine cinema. Si Alden naman sa box office king. Kaya daming naninira. Whether the bashers like it or not, woman of the hour talaga si Kat Ika nga. Obviously, lahat ng blessing na sasalo nila ni Alden. Kaya't mayat maya ang bati ko sa kanilang dalawa as a love team nila. Yan, ito po yung katotohanan na hindi natin pwedeng itanggi na totoo talaga na man of the hour, woman of the hour talaga silang dalawa dahil sila lagi ang laman ng balita, no? Lalo na po si Catherine Bernardo, grabe po yung kanyang pangalan sa industriya ng showbiz. Kung paano po talaga siya grabe na pinag-uusapan. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!